We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalaking balita ngayong Lunes. Rider na umiwas sa police checkpoint, sumemplang insidente sa pool sa CCTV. Dalawang paaralan sa Pangasinan, pinulabog ng bomb threat. Tatlong bahay, tinupok ng apoy. At cast ng asawa ko, mainit na sinalubong ng fans. Jasmine Curtis Smith at Raver Cruz, game na nakiuso sa BB hair clip. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Pinadadaan na sa mga motorista at pampaserong jeep ang bagong gawang 2 lanes ng A.B. Fernandez Avenue sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, considered na rush hour na sa mga oras ito dahil nga uwian na ng mga estudyante. Ganun din yung mga empleyado ng gobyerno at empleyado rin sa pribadong sektor. Pero kung papansinin natin ang kahabaan ng A.B. Fernandez Avenue ay maluwag ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Mag-aalas 12 ng tanghali, ganito ang sitwasyon sa A.B. Fernandez Avenue sa Dagupan City. Sa kabila ng tuloy-tuloy ang konstruksyon sa ginagawang kalsada, makikitang maluwag ang daloy ng trapiko. Simula kahapon, 2 lane ng dinadaanan ng mga sasakyan dito sa kahabaan ng A.B. Fernandez Avenue. Malaking tulong ito sa tuloy-tuloy na usad ng mga sasakyan sa kalsada. One-way traffic pa rin ang A.B. Fernandez Avenue, pero dahil mas maluwag ang pwedeng daanan, pinapadiretso na rin sa downtown area ang mga jeep mula sa Eastern Dagupan, kabilang ang mga may rutang Bulosan, Mangin at Tambak. Habang dumadaan naman sa Herrero Perez, diretso sa downtown area ang mga jeep biyaheng Kalasyaw at San Carlos City. Malaking bagay din po, ma'am. Di naman ganong matraffic. Sa mga susunod na linggo, inaasahang makakadaan na muli ang iba pang mga jeep sa ilan pang pangunahing kalsada sa oras na matapos ang road construction o proyekto ng DPWH. Mas maganda ma'am kung lahat po ay mabubuksan na po para balik po lahat sa rota. Sa kaliwat ka ng road construction, isa lang daw ang pakiusap ng Autopro Pangasinan sa Poso. Diretso tayo nagpag-ugnayan sa Poso. Basta ang sabi ko sa Poso office, once na may rerouting, abisuhan kami kagad. At least, iwas huli din sa mga kasama namin sa transport, yung mga driver natin. Tiniyak naman ng Poso ang pakikipag-ugnayan sa Autopro bago pang implementasyon sa mga pagbabago sa traffic routes. Chris, update lamang ako sa ginagawang kalsada. Dito nga yan sa may A.B. Fernandez Avenue. Well, sa mga oras nga na ito, malaking percent na ng kalsada ay tapos nang gawin habang yung ilang lanes ay under curing period na. Kaya naman sa mga susunod na araw ay possible na mabuksan na rin ito sa mga motorista. Samantala, update naman tayo sa projected na oil price increase effective bukas February 20. Meron pong 1 peso and 10 centavos na increase sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 60 centavos naman sa kada litro ng gasoline at 1 peso and 5 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon po sa Department of Energy, ito na yung ika-6 na sunod-sunod na oil price hike ngayong 2024. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, kita sa CCTV ng Barangay Zone 3 ang motorsiklong ito nang biglang sumemplang sa gitna ng kalsada mag-alas 8 ng umaga nitong Sabado. Agad na tumayo ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na walang mga suot na helmet.
Ayon sa alert team ng Bangged Police Station, nabulaga raw sila sa checkpoint ng mga pulis sa lugar. Sinubukan daw nilang lumiko, kaya nawala ng kontrol sa manubela. Nagtamo ng galo sa paang 19 anyos na driver ng motorsiklo, habang ligtas naman ng 22 anyos na angkas nito. Inisyuhan sila ng citation ticket dahil sa paglabag sa Riding in Tandem Ordinance ng Bangged, reckless driving at napag-alaman din na walang lisensya ang driver ng motorsiklo. Mangaldan National High School at Pangasinan National High School parehong binulabog ng bomb threat. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw. Isang bomb threat sa Mangaldan National High School ang natanggap kagabi ng isang konsehal mula sa bayan. Ipinaabot daw ang mensahe sa social media page. Kaya agad nagsagawa ng inspeksyon ng Explosive Ordnance Division and K9 Group ng PNP 4th District at Mangaldan PNP kagabi. Siyempre po natakot po kami kasi may ganun, baka kung ano po mangyari sa amin pag buti na po nalaman namin yun. Kaya natakot po kami na baka may bomba po talaga. Maganda pagigpitan po para kaming mga magulang, hindi kami mag-aalala sa mga anak. Ganun lang. Siyempre nakaka-nervous din pag nandun kami sa bahay. Pero matapos masecure ang lugar ng PNP, kinumpirma ng pamunuan ng Mangaldan National High School na walang natagpo ang bomba at isa lamang itong bomb hoax. Pagkipag-ugnayan po sa PNP agad para po ma-handle natin ng maayos. Kasi ang isa po pong intention kasi ng mga gumagawa nito is to create public panic or fear, ma-instill dito sa ating mga mamamayan to affect their daily activities. Ayun ng instructions coming from the PNP chief na bomb-free naman ang Mangaldan National High School. So binawi natin yung suspension. Dahil sa insidente ng bomb threat, mas hinigpitan pa ng pamunuan ng paaralan ang pagpapatupad ng no visitors pass, no entry para sa mga bisitang nais pumasok sa paaralan. Paraan na rin ito upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga estudyante at guro sa Mangaldan National High School. Nabulabog din ang klase ng mga estudyante at guro sa Pangasinan National High School sa Lingayen, Pangasinan matapos din makatanggap ng bomb threat ang eskwelahan. Agad na sinuspindi ang klase sa lahat ng antas, pero walang natagpo ang bomba ang rumisponding otoridad. Nagsasagawa ngayon ng malalimang investigasyon ng otoridad kung sino ang nagpapakalat ng malisyoso at maling impormasyon. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ilang ginagawang kalsada sa Kalasyaw, Pangasinan ipinapagamit na muna bilang bilaran ng palay habang hindi pa binubuksan sa mga motorista. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Puno ng ibinibilad na palay ang 4 na linya sa ginagawang circumferential road sa bahagi ng Barangay Bud, Kalasyaw, Pangasinan. Ganado ang mga magsasaka, lalo't nasa 30 pesos and 50 centavos ang buying price ng dry palay ngayon. Malaking tulong itong ginawang kalsada dito at habang di pa ginagamit, pagbilaran ng palay para mabilis matuyo yung palay. Ipinagbawal ang pagparada ng malalaking truck at container van sa kalsada para bigyang daan ang pagbibilad ng mga magsasaka. Ayon sa kontraktor ng proyekto, kailangan lang masigurong hindi makakaabala ang mga magsasaka sa ginagawang konstruksyon. Basta makadaan yung mga truck namin, ayos lang. Basta makakot sila ng aggregate para dire-diretso yung trabaho. Umaapila naman ang National Food Authority Pangasinan sa mga magsasaka na magbenta sa kanila ng palay para sa buffer stock ng probinsya. Nasa 23 pesos ang buying price ng palay. Tuloy-tuloy pa rin ang procurement ng National Food Authority. Pero kung may magde-deliver po, bibilhin po namin base po sa aming effective procurement. Papayagan silang magbilad ng palay sa lugar hanggat hindi pa nagbubukas ang daan. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Cast ng asawa ko, mainit na sinalubong ng fans sa Baguio City. Silipin sa report. Sinalubong ng mainit na pagmamahal mula sa mga kapuso ang cast ng GMA Prime series na Asawa ng Asawa Ko sa ginanap na GMA Regional TV Kapuso Fiesta na bahagi ng pagdiriwang ng Panagbanga Festival sa Baguio City. Bright and beautiful performance ang bumungad sa crowd mula kay Kapuso actress Lizelle Lopez. Tilian din ang fans ni Kapuso actor Martin Del Rosario.
Bigay todo naman si Kapuso Total Heart of River Cruz sa kanyang song numbers na nag-uumapaw sa energy. Hindi nagpahuli sa masayang vibes si Kapuso actress Jasmine Curtis Mee na nakijam with her fans. Enjoy naman daw ang panonood ng mga Kapuso at masayang makita in person ang kanilang mga idol. Gusto ko po yung panoorin niya, sinusubaybayan ko po yan. Bukod sa pagpapasaya ng crowd, sinulit din ng mga Kapuso artists ang pamamasyal at namangha sa mayamang kultura, tradisyon at kasaysayan ng Cordillera Region sa kanilang pag-iikot sa Baguio Museum. Ang dami ko natutunan sa kanila, especially yung clothing, tsaka yung mga utensils na ginagamit nila dito. Talagang nakaka-amaze na makita mo siya in person. It's an honor na makapunta sa ganitong lugar kasi ang dami ko natutunan. Hindi rin nila pinalagpas ang chance na makitrend sa nausong BB hair clip. Nagpapasalamat ang Kapuso artist sa mainit na pagtanggap sa kanila ng mga taga Baguio. Ayun, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa amin and sana makabalik ulit kami. Thank you very much mga Kapuso sa pagdalo sa Sunshine Park dito para mag-celebrate ng Panagbanga Festival with us. We hope you keep watching Asawa ng Asawa Ko. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Target water elevation ng Pantabangan Dam para sa dry cropping season ngayong 2024 hindi naabot dahil sa epekto ng El Nino. May detalye si Russell Simorio. Ang Pantabangan Dam ang pangunahing pinanggagalingan ng patubig sa 24 na bayan sa Nueva Ecija, mga lalawigan ng Tarlac, Bulacan at Pampanga. Kaya malaking dagok sa mga magsasaka, gaya ni Mang Raul, ang pagbaba ng level ng tubig sa dam dahil sa El Nino. Ang dapat sanang 150 kaban ng palay na aanihin, kalahati lang ang nagbunga dahil kapos sa patubig. Sana magkaroon ng maraming tubig. O kaya irrigated, gano'n, para maraming aanihin. Kapag kunti ang tubig, kunti rin ang anay. Aminado ang National Irrigation Administration Upper Pampanga River Irrigation Project na hindi naabot ng Pantabangan Dam ang target water elevation para sa dry cropping season. Mula 201.68 meters above sea level noong December 1, 2023, bumaba ito sa 188.64 meters above sea level ngayong araw. Sa gitna ng nararanasang El Nino at pagbaba ng water elevation ng Pantabangan Dam dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, aabot sa 7,000 ektaryang sakahan ang apektado. Sa monitoring ng National Irrigation Administration, nasa dulong bahagi ang mga sakahang ito kaya hindi na naaabot ng patubig. So our vulnerable area or the affected area is 50,550. Pero out of that 50,000, 7,000 na lang ang hindi pa namin napapatubigan. Which is yun na yung fix kasi tapos na yung irrigation namin. We are on the process of, may harvest nga na nga kami ngayon. Sa tala ng NIA, nasa 6,678 hectares ang mga natutuyong taniman sa Nueva Ecija, 914 hectares sa Tarlac, habang 99 hectares sa Bulacan. Pero paglilinaw ng NIA, mababang porsyento lamang yan dahil sa mga ginagawang intervention. The rotational basis. Rotational basis is you start from the upstream, then midstream, then downstream. Pero ito, kailangan binabantayan ito. So our field workers, 24/7 po sila. Okay? 24/7 po silang nandyan sa field para bantayan ang opening and closing. Hanggang April 30 itutuloy nila ang pagpapatubig sa mga nasasakupang sakahan habang malayo pa raw sa critical level ang antas ng tubig sa dam. Mula sa Nueva Ecija, kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.
Mga kapuso, tuloy ang humina ang hanging amihan habang patuloy ang pag-iral ng easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Partikular itong nakakaapekto sa silangang bahagi ng Pilipinas kaya mainit at maalinsangang panahon ang mararanasan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon maliban sa Aurora. Ang natitirang bahagi ng bansa dapat ding maghanda sa mga kalat-kalat na ulan. Paglilipat ng lokasyon ng LTO sa Dagupan City, ikinalito ng ilang motorista. Ang detalye sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. 8 taon nang paso ang lisensya ng motoristang si Edgar mula sa Mangaldan, Pangasinan. Kaya para magparehistro, agad siya nagtungo sa bagong tanggapan ng Land Transportation Office sa Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Naging mabilis daw ang registration processing. Pero aminado siyang una siya nagtungo sa old building ng LTO District Office sa A.B. Fernandez West na ginagamit na lang ngayon bilang imbakan ng records ng LTO. Opo, mas maganda po dito. Tas komportable, malamig. Mula City Hall ng Dagupan, aabuti ng 30 hanggang 35 minutes ang pagpunta sa bagong LTO office sa Bunuan, Binloc, depende pa sa traffic. May kalayuan man sa sentro ng Kalakalan, mas maluwang naman daw ang spasyo at mas marami ang pwedeng ma-accommodate na kliyente. Actually, naninibago siguro yung mga dati nating clients, no, sa LTO Dagupan. Pero 2 weeks before the paglipat, meron naman pong information dissemination. No? Na-disseminate na po natin ito through social media. Bago pa lumipat ng bagong pasilidad, ilang linggo na rin daw na nag-abiso at nag-anunsyo ang pamunuan ng LTO Dagupan District Office sa publiko. Tiniyak naman ng LTO na walang extra charges sa bago nilang tanggapan. Sa halip, mas pabibilisin pa raw nila ang serbisyo. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Nagpasiklaban sa iba't ibang sporting event ang mahigit sa 2,000 atleta sa Schools Division Meet sa Mangaldan, Pangasinan. Pero dahil sa init ng panahon, ipinatupad ang adjustment sa oras ng outdoor sport events para maiwasan ang posibilidad ng heat stroke sa mga atleta. Tiniyak naman ng DepEd na may mga naka-standby na medical team sa iba't ibang venue. Mapapaindak naman sa saliw ng musika, mapapabilib sa galing ng mga mananayaw, at talaga namang mamamangha sa tradisyonal na kasuotan. Ito ang makulay na selebrasyon ng 5th Bodong Festival at 29th founding anniversary ng Kalinga. Tampok din sa selebrasyon ang street dancing competition. Nagkasundo rin ng nasa 1,700 stakeholders o tribo na pagtibayin ang Unified Pagta o Bilateral Treaty para sa kapayapaan sa pagitan ng iba't ibang tribu. Sa Vigan City naman, isang barangay kabaruan sa napatayuan ng solar-powered water irrigation system na kayang mapatubigan ang nasa 20 ektaryang sakahan. May 16 pang under construction na solar-powered irrigation sa lalawigan at 5 desalination project. Mga equipment para ang tubig alat ay maging tabang na maaaring ipandilig sa sakahan at tubig na inumin na rin. Target daw ng provincial government na mabigyan ng bawat barangay sa lalawigan. Samantala, The Clash Season 5 champion John Rex may bagong single entitled Someday in Your Life. Tunghayan sa report. The Clash 2023 Grand Champion, Rex Baculpa! Simpatikong bukalista at Grand Champion ng The Clash Season 5, John Rex, has a new single to offer this year, entitled Someday in Your Life. Ibinahagi rin ni John Rex ang kwento sa likod ng kanyang first single under GMA Music. Someday in your life na may gusto kang makamit sa iyo, para sa iyong loved ones. Someday in your life, mamimit mo yung taong para sa'yo. Pamilya ang inspirasyon niya sa buhay. Kaya kung meron daw siyang someday in his life na nais makamit, ito ang masuklian ang sakripisyo ng mga magulang. Someday in my life na masasabi ko na I did my best for them. Na mabigay ko yung pagmamahal na kaya kong ibigay for them. Nagsample rin si John Rex ng kanyang favorite line sa kanyang newest single. And he look into your eyes as he sings your lullabies, then your heart will know you found your love. May payo rin siya sa mga aspiring recording artist. Just keep on trying. You'll never know
kung ano po yung may hit nyo dun sa pag-try nyo eh. Maaari nang mapakinggan ang Someday in Your Life sa mga digital platform worldwide. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Halos 200,000 pisong halaga ng pera nilimas ng mga kawatan mula sa isang hardware sa Bangged Abra. Narito ang report. Sa butas na ito, hinihinalang pumasok ang hindi pa matukoy na sospek sa pagnanakaw sa isang hardware store sa Bangged Abra. Ayon sa cashier, aabot sa 200,000 piso ang nalimas sa kaha matapos distrungkahin. Walang gwardya ang hardware at sira rin ang kanilang CCTV. Inimbestigahan pa ng PNP ang insidente para matukoy ang sospek sa pagnanakaw. Natagpuan sa harap ng isang bahay ang patay na sanggol sa barangay Tabug, Batac City, Ilocos Norte. Ayon sa PNP, babae ang sanggol na nakasilid sa eco bag. Base sa post-mortem examination, 9 gulang ang sanggol na may umbilical cord pa at nakita ng pasa sa ulo. Dinala sa simbahan ng sanggol na pinangalan ng Baby Angel para mabendisyonan bago ilibing. Nire-review naman ang CCTV camera sa lugar para matukoy kung sino ang nag-abandona sa sanggol. Harangan nyo sa tayo babanggay niyan. Sa video ng napadaang rider, kita ang gray SUV na ito nang tangkang suruin ang mga sakay ng itim na kotse sa bahagi ng Binikbikan Road, Subic Bay, Freeport Zone, Biyernes ng hapon, February 16. Buti na lang at hindi nahagip ang mga sakay ng kotse bago humarurot palayo ang SUV. Sa inisyal na investigasyon ng Morong Bataan PNP, minamaneho ng 70 anyos na retired judge ang kotse, sakay ang 37 anyos na assistant nito. At pauwi na sana sa kanilang bahay sa Biniktikan Heights nang overtaken at atrasan ng ilang beses ng SUV. Magsasagawa ngayon ng follow-up operation ang Morong PNP at may panawagan sila sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa babaeng driver ng SUV at sa SUV na may plate number na Z7N788 na agad ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. Nawalan ng tirahan ang 19 na individual matapos masunog ang 3 bahay sa Pagudpud, Ilocos Norte. Nakatutok, Gab De Luna. Kuha sa cellphone video na ito ang pagtangka ng mga residente na isalba ang mga kagamitan. Habang inaapula ang sunog sa Barangay Balawi, Pagudpud, Ilocos Norte. Halos wala raw naisalba ang pamilya ni Mary Claire dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Pati na ang mga kapatid nito na nagmamay-ari ng 2 pang apektadong bahay. Konting gamit lang po, konting mga damit po. Pero yung 2 bahay po, ma'am, talagang sa po lahat, wala pong nailabas po. 4 na pamilya o 19 na individual ang apektado matapos masunog ang 3 bahay. Humihingi sila ngayon ng tulong. Sa inisyal na investigasyon ng PFP, napabaya ang niluluto ang tinitig ng sanhi ng sunog at tinatayang nasa 100,000 pesos ang kabuang pinsala. Although yun ang findings natin ngayon, hindi natin tinatanggal yung posibilidad. May mga naglalaro na mga bata, ng mga batches, ng mga posporo. May mga indication doon na nagkalat-kalat na mga libre ng posporo doon. Pangalawang kaso na nito ng sunog mula sa unattended cooking nito lamang buwan sa nasabing barangay. Kaya mahigpit na minomonitor ng BFP at patuloy ang paalala sa mga residente na maging alerto. Magsasagawa rin sila ng house-to-house inspection para maiwasan ang insidente ng sunog. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Peligrosong tulay na matagal ng problema ng mga residente sa Barangay Inlambo, Mangaldan, Pangasinan, sinimulan ng ayusin. Ang detalye sa report. Pebrero 2023 nang maitampok sa 1 North Central Luzon ang problema ng ilang residente sa peligrosong tulay sa Barangay Inlambo, Mangaldan, Pangasinan. Dahil mababa ang tulay, pahirapan ang pagdaan ng ilang residente at motorista lalo na tuwing tag-ulan. Peligroso rin ito lalo na sa mga estudyanteng dumadaan. Pansamantalang nilagyan ng footbridge ang tabi ng tulay upang makadaan ang mga residente. 3 dekada na itong problema sa lugar. Sakaling maayos ang tulay, malaking tulong ito lalo't magsisilbing farm-to-market bridge, lalo na sa ilang magsasaka. Especially sa mga estudyante, hindi lang sa mga estudyante kasi parang road to market na rin po to, yung mga
bumabiyahe, yung mga residente dito po, malaking tulong po sa amin. Matapos ang isang taon, sinimulan na itong ayusin. Sinimulan na rin na hukayin ang pundasyon ng tulay para sementuhin. Bukod dito, patataasan na rin ang tulay upang hindi naabutin ng baha. Noon pag umuulan, hindi madadaanan ng mga tao o kahit anong sasakyan kasi malalim. Maganda kahit umulan o kaunting baha, madadaanan pa rin itong tulay. Target daw na matapos ang konstruksyon sa tulay sa Abril 2024. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. 22 bayan at 2 syudad sa Ilocos Norte ang nakibahagi sa Tanok ni Ilocano Festival of Festivals 2024 kung saan Empanada Festival ng Batac City ang nagwagi sa showdown. Tunghayan sa report. Hindi nagpatalo ang 21 bayan at 2 syudad na ibinida sa kani-kanilang festival sa Tanok ni Ilocano o Greatness of Ilocano, Festivals of Festivals sa Lawag City. Panalo ang Empanada Festival ng Batac City na sumentro sa pagbabahagi ng kultura at tradisyon sa ibang bansa. Second place naman ang Abel Festival ng Pinili at third placer naman ang Siwawer Festival ng Vintar. Runners-up ang Pamulinawin Festival ng Lawag City, Dinaklisan Festival ng Curimaw, Tadak Festival ng Nueva Era, La Virgen Milagrosa Festival ng Badok at Basi Festival ng Piddig. Sa Baguio City, nagpagandahan ang mga bangkang tadtad ng mga palamuting bulaklak. 8 boat concessionaires ang lumahok sa panagbanga Fluvial Float Parade. Bawat bangka sumisimbolo sa mayamang tradisyon, kultura at kasaysayan ng Cordillera Region sa Fluvial Parade. Paraan din ito upang matulungan ang kabuhayan ng mga boat concessionaire at mas mapalago ang turismo lalo na sa Baguio City. At least kahit papaano, ang mga tourists will come to see also kung paano ba talaga ang Baguio. At the same time, malamig na and then makaka-boat ka pa. Ang boating experience ng mga turista mas pinalevel up matapos matunghayan ang mga naggagandahang bangka. To enhance the quality of experience ng mga turista, no? Siyempre, gusto natin kung nandito sila, they have something to look forward to. Meron silang mga, if they go to the park, they don't just go around, no? But they can also enjoy watching fluvial parades like this. Sa Melvin Jones Grandstand naman, bumidang iba't ibang cultural dance performance sa Rhythm and Blooms of the Highlands. Sa darating na weekend na ang highlights ng Panagbanga Festival, ang Grand Street Dance Parade at Grand Floral Float Parade. Handa raw ang Baguio City LGU sa inaasahang pagdagsa ng mga turista. Payo nila sa mga aakyat sa City of Pines, gumamit ng mga pampublikong sasakyan upang hindi maipit sa trapiko. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, night glow at music performances nagpasigla sa 24th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa Capas, Tarlac. Tunghayan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Glow in the dark ang mga hugis aso, tiger, dinosaur at castle balloons sa 24th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa New Clark City sa Tarlac. Bawat lobo ay may laki na aabot sa 30 meters at kayang lumipad ng hanggang 12,000 feet. Galing ang participant sa iba't ibang panig ng mundo. This is really an international meeting for the balloonists. Iba't ibang 3D images gaya ng heart shape at mismong hot air balloon ang ipinakita sa drone show. Highlight din ng gabi ang world-class aerobatic pyrotechnic performance. Imbes na usok ng mga airborne fireworks ang inilalabas nito sa himpapawid. Marami ang namangha sa hot air balloon musical show. Sobrang amazing ng mga yung sa hot air balloons and even the fireworks. Sobrang ganda ate, wala kaming masabi. You know that? Sa 3-day event, iba't ibang exhibition sa ere ang natunghayan, gaya ng skydiving. Ilang skydivers ang tumalon sa Cessna plane
para mag-parachute gliding. Meron ding jet para hawk para motor exhibition. Kinanap din ang Drone Racing World Cup kung saan sa bilis na 200 kilometers per hour, kailangan nilang lusutan ang mga obstacle. Isa sa mga tampok na air exhibition ang ultralight airplane flying tulad nito at bago makasakay ay tiyaking may kasamang piloto bago makalipad at dapat maabot ang 110 kg weight requirement at para naman sa chikiting ay dapat maabot ang 1 meter height requirement para ma-enjoy ang ganda ng himpapawid. Ready, set, fly! Dahil sa tagumpay ng mga air show, mas pagagandahin pa raw ito ng mga organizer sa susunod na taon. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode dito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.